Pilipinas hindi pa bukas sa pagbabalik sa ICC. Nilinaw na Malacanang na sa kasalukuyan ay hindi pa bukas ang pamahalaan na muling sumapi sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Martes, nanatiling malinaw ang posisyon ng administrasyon na hindi muna muling sasapi ang Pilipinas sa ICC. Dagdag pa ni Castro, batay sa huling pag-uusap nila ng Pangulo, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ng kasalukuyang gobyerno. Gayunman, sinabi ng palasyo na maaari pa rin itong pag-aralan sa hinaharap kung kinakailangan. Partner, ang sinasabi ng palasyo, ito partner, bagamat sinasabi nila na hindi pa bukas ang palasyo o ang Malacanang para bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute o sa ICC, mga partner, palagay ko lang naman, partner, no? Depensa ito para sarili nila. Yun. Oo. Nga naman, kasi siyempre, magtatapos ang kanilang termino, maaaring si Pangulong Marcos, pagdating ng araw, pag-usapan, pagplanuhan, na dalhin din sa Dahig, Netherlands sa ICC. Correct. Ginawa kay Pangulong Duterte, pwedeng mangyari din kay Pangulong Marcos. Ngayon, ito yan, mga partner, depensa lang yan sa kanilang sarili. Pero, pagdating sa mga hindi nila kaalyado, lalo na't kaalyado ng mga Duterte, bakit hinahayaan nila na dalhin sa Dahig, Netherlands? Correct. Di ba? Di ba gay depensa lang ito para sa sarili nila? Yun naman pala maliwanag na hindi pa tayo... Ayaw pala nilang bumalik. Oo, hindi pa tayo bukas na bumalik sa ICC. Bakit hinahayaan natin na ibigay natin sa dayuhan ang kapwa natin Pinoy? Di ba, partner Dan? Partner Dan. Okay, partner, ito lang masasabi ko dyan, hindi pa handa at talaga walang plano ho, mga kabayan, ang gobyerno ni Marcos na bumalik sa ICC. Alam nyo bakit? Natatakot po siya na baka sa susunod siya na ho ang ipadala sa dahig. Yung... Isang bagay nakikita ko dyan. Correct. Okay, ako para sa akin, kaya ho ayaw po niyang kasok daw sa kanyang pamumuno, ayaw, baka ho mareklamo siya, kamukha po ng marami kasi nangyari sa atin dito Kapag binilang mo yung mga namatay sa utos po ni Bongbong Marcos, siyempre, i-count natin dito. I-count natin yung mga namatay sa OJC, mga yung allegedly ng mga NPA, na sabi hindi daw NPA, at yung mga namatay daw. Pagka pinagsama-sama mo yan, at sabihin natin against humanity na reklamo, at dinala ho sa dahig, baka ho mga kabayan, si Bongbong Marcos ho, ang dalhin ho doon sa dahig, na mangyari ho mabalikan siya ng karma. Pangalawa, yung hindi tayo handa, at tandaan ho natin, ang basis po nila, yung salita po nung nakaraan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya lang daw po nakipag-coordinate. Pinayagan. Dahil lang po sa isang ugnayan natin sa Interpol. Ngayon, ito ang tanong dito, mga kababayan. Oo, may ugnayan tayo sa Interpol. Pero again, bumabalik pa rin tayo sa una pa rin dahil yung utos ng ICC, tinupad mo pa rin. Madaling salita, mga kababayan, dito, sa pinag-uusapan natin, etong si Pangulong Bongbong Marcos, itong gobyerno ho, ay wala ng plano talagang bumalik. Walang plano bumalik yan. Hindi babalik yan. Walang plano yan. Dahil alam nila, the moment na bumalik sila, ang mangyayari po, mga kabayan, even in the last minute, hindi babalik ang si Bongbong Marcos. Tandaan niyo po siya, sabi ko. Siya po ang isasakay natin sa eroplano papuntahon dahig kapag bumalik agad sa ICC ang Pilipinas. Tama ka dyan, partner. Alam nyo, napaka-ipokrito po ng pagsasalita nito na Anticlair na wala palang balak bumalik. Ibig sabihin, yung nakikipagtulungan tayo sa ICC, ayaw naman pala natin bumalik, di ba, partner? Si Tatay Digong, ayaw niya ng ICC, talagang totally hindi tayo nakipag-ugnayan. Ganito po ka-ipokrito to. Gusto nating ipakulong si Bato ngayon sa ICC, ayaw naman pala nating kilalanin yung pagbabalik ng Pilipinas. Kasi kung kinikilala mo yung ICC, partner, dapat bumalik ka. Correct. Di ba? Pero ayaw niyang mangyari sa kanya, yung nangyari kay Tatay Digong. Alam mo kung bakit, partner? Yung mga kasama niya ngayon, yan din ang magrereklamo sa kanya. Tama si Brother Dan
baka pagsamasamahin yung mga napatay di umano ng mga rebelde. Napatay ng mga rebelde di umano at sabing human rights violation. Mhm. Kasi nakatala po yan. Nakatala po yan bilang human rights violation dito sa mga angal nila, di ba? Mhm. O kung pagsamasamahin nga naman yan, pwede talagang balikan si BBM. Ngayon ko lang narinig, mahusay yung diskarte nito ni Brother Dan. Partner, dyan sa no? pag-iisip na Partner, no, kung sakasakali dumating yung araw na halimbawa lang, si BP Inday Sara na, halimbawa lang ha, at bumalik tayo sa ICC. Alam nyo, napakaraming pwedeng ikaso kay Marcos. Partner Badong. Napakaraming pwedeng ikaso sa kanya para dalhin siya sa ICC. Ano-ano yan, partner? Aba, unang-una na dyan, itong napaka grabe ng corruption, maliwanag na yan. Correct. Isa pa lang yan, ha? Mm. Isa pa lang yan. Partner Dan, baka meron kayo dagdag. Ako, yung sa humanitarian partner, yung ginawa sa KOJC. Yan. Yun yung mga paglusob ho, pananakit, tapos pang-abuso ho ng mga kapulisan, especially ho yung kasinungalingang ginawa ni Bongbong Marcos na lahat na pumasok, walang mga baril, hindi gumamit ng dahas, pero may namatay, may nasaktan, may pinusasan. Nasaksiyan po natin lahat yung pangyayaring yun. Again, uulitin ko po, yun ho ay pwede na ho ikaso yan. Kasi yun ho ang nakikita ko na idinadagdag ko dito. Asides dito mga kabayan sa KOJC, yung pong yung bago ngayon na latest update na pinapalabas nila yung 19 na namatay na sabi mga NPA daw. O di ba? Idadagan din sa kanya. Samantalang ito, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, against humanity. Tapos makikita mo, 3 lang ang kaso doon. How much more ito kay Bongbong Marcos? Napakarami pag pinagsama-sama lahat ng mga namatay sa kanyang administrasyon. Yun. Correct. At ang ano na lang talaga, ang korupsyon talaga kasi pondo ng bayan yan, pinakialaman nila di ba? Isa yan sa grounds na maaaring makulong si Pangulong Marcos pagdating ng araw kung babalik tayo sa ICC. Ayan, partner. Kaya talagang delikado. Delikado siya riyan pag nagbalik tayo. Partner, kung wala na kayong komento, pupunta na tayo rito sa susunod na balita natin. Oo. Malacanang hindi panghimasukan ng pasya ng Senado. Iginiit ng Malacanang na hindi ito makikialam sa mga usapin sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na pagbabago sa liderato kasabay ng issue na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni dating Senate President Vicente Tito Soto III na naniniwala siyang may kaugnayan ng usapin ng impeachment sa kanyang pagkakatanggal bilang leader ng Senado. Iyakin. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kaugnayan na naging pagbabago sa liderato ng Senado sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa palace briefing nitong Martes, nasa kapangyarihan ng Senado ang pagdedesisyon sa mga panloob nitong usapin. Samantalang tinanong din si Castro kung bakit unang nakarating kay dating Senador Antonio Trillanes ang kopya ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bilang abogado, nagbigay rin si Castro ng pananaw ukol sa posibilidad na arestuin si Senador de la Rosa kahit nasa loob ng Senado. Ayon sa kanya, umiiral pa rin ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim ng batas, may 2 maaaring hakbang kaugnay ng kasong may kinalaman sa ICC, maaaring pairalin ng surrender o kaya extradition. Samantala, hindi pa makapagbigay ng opisyal na reaksyon ng Malacanang kung nakatanggap na ito ng kopya ng warrant of arrest o kung may direktiba na si Pangulong Marcos kaugnay nito. Partner, Naman, ang daming issue nito. Yun naman, dito ako sa pinakailalim, partner, Kasi ito ang kinakaharap ngayon ni Senator Bato de la Rosa, itong pag-aaresto di umano sa kanya at dalhin siya ilipad sa papuntang Dahig, Netherlands sa ICC, partner, Maliwanag dito, partner, na ang Malacanang hindi nila maibigay, partner, ang opisyal na reaksyon
kung nakatanggap na ba ito ng kopya ng warrant of arrest. Ang unang-unang nakakaalam, partner, kapag ka mayroong katulad niyan, kay Bato de la Rosa na di umano'y mayroon ng warrant of arrest mula sa ICC, ang unang-unang nakakaalam niyan, ang Palasyo Malacanang. Dapat. Oo, ang unang-unang mag-iingay niyan, ang undersecretary, si walang iba kundi si Claire Castro, etong sa PCO. Siya ang unang-unang magsasabi dapat niyan. Pero, partner, hindi pa nga nila, hindi, wala, sila mismo may sabi na wala pang natanggap. Oh. Correct. Oh, yun lang, partner Dan. Ako, para sa akin, ito lang ho ang aking basihan. Paano ho ba nakapasok dito ang warrant of arrest? Through Interpol. Ang tanong ho, unang tanong ho dito, ang makikipag-ordinate hindi po ICC. Ang Interpol po. Ang tanong nito, kanino ho nakipag-coordinate sa sangay ng gobyerno natin, ang Interpol? Mhm. Yan ho ang dapat tanongin ho. Marami na ho tayong pinagkakaabalahan kung saan galing to, bakit may warrant si Trillanes. Mas maganda ho, kaya lang po natin na-honor ito pong dala pong warrant of arrest ni Trillanes dahil di umano nakipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol. Ang tanong ho, si Interpol ngayon ay makikipagtulungan ho mga kababayan sa anong sangay ng gobyerno. Ngayon, kung nakipagtulungan ho sangay ng gobyerno, alangan naman po mga kabayan, siyempre sa PNP yan. Ano yung transnational? Alam ko yung opisina niyan, CIDG to sa Capital Region. PCTC. Sa Krame. Sa gilid do yung transnational Yan ho ang unang-una makakatanggap po mga kabayan ng warrant of arrest. Now, pag nakatanggap po ng warrant of arrest yan, ipapakita yan ho mga kabayan sa director ng CIDG. At si CIDG, ididirekta ho niya kay Chief PNP. Si Chief PNP itatawag na ho yan mga kabayan sa Commander-in-Chief. Kaya hindi ako naniniwala na walang hawak at hindi alam ng Malacanang ito. Alangan na bypass po sila. Ikaw ang Commander-in-Chief, hindi mo alam ang pinagagawa ng mga tauhan mo. Hindi ko ba? So maliwanag po rito na pinapaikot lang tayo. For example, bibigyan ko ng halimbawa. Ngayon, etong si Soto, dinidinahin niya, wala siyang alam dyan. O, di ba? Pero nilaglago siya ng Sergeant at Arms. Sinabi niya, ipinakita sa iyo ang arrest warrant. Ipinakita sa iyo at ibinigay mo sa akin, bakit pag-coordinate niya for the arresting of, about sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Etong gobyernong ito ho ang pinaka-gobyernong masyadong masikreto. Ano ho? Kaya nagugulat na lang ho tayo kapag nabubuko sila, wala na po silang alam. Tama ka dyan, partner. Yan nga yung sinasabi natin na girian sa pagitan nito ni Trillanes at saka nito ni DILG. Kasi under po ng DILG, kung di ako nagkakamali, lahat po ng kapulisan natin. DILG John Vic Rimulya. John Vic, si Oo. DILG. Kwento ko lang ng konti, partner. Sige. Oo. Para sa kaalaman ng So, eto po, kinantsawan po ni Trillanes itong si John Vic Rimulya. Bakit? Dahil daw matagal nang may warrant of arrest, wala raw ginagawa itong Ayun. si Rimulya, Mhm. no? Ngayon, binalikan naman po siya ni Rimulya dahil hindi pa po enforceable. Ito pong warrant of arrest ng ICC. Tama yung sinasabi ni Brother Dan, ni Partner Dan, na para maging enforceable to, kinakailangan dumaan sa legal channel. Aha. Ito yung sinasabi ni John Vic Rimulya na medyo may initan sila ngayon ni Trillanes. Aba. Sabi ni hindi pwedeng enforce yan yung ICC warrant of arrest kung hindi dumaan sa Interpol. Yung sinasabi nito ni Partner Dan ngayon. PCTC ba yun? Interpol tapos Interpol. through PCTC. Oo. Yan yung katumbas ng Interpol dito sa atin Pilipinas. sa Pilipinas. Mm. Tapos dyan pa lang po may otoridad. Ngayon, ang dadagdag lang natin dyan, dapat bago sila manghuli, eto hindi nila ginawa noong nakaraan kasi alam ko dumaan sa merong Interpol na tinutukoy sila. Yung dadaan pa rin po yan sa local courts natin. Partner, kahit po yung ICC, isasalang po yan ng local court natin. Kung inaprubahan ng local court, okay po yan. Obligado yan. Ngayon, eto po ang katotohanan. Bakit po, hindi, mamaya na siguro yun.
Kasi meron pa tayong balita na nakiusap si Senator Bato eh. Mhm. So dapat malinaw po sa atin dito na yung legal, hindi po pwede na, kasi baka mangyari na naman yan, tama yung ginawa ni Senator Bato, yung nagtatawa po na tumakbo si Senator Bato, yung mga taga-media natin, pwera SMNI, pinagtatawanan si Senator Bato, akala ko ba matapang yan? Eh bakit tumakbo? Eh kung hindi po tumakbo, ano kaya nasa na ngayon si Bato? Baka nasa Nakidnap na, dahig na. partner. Ha? Nakidnap na. Nasa dahig na yan. Malamang. Wala na itong mga proseso na to. Mm-mm. Kaya nga ang sinasabi natin, resolution ng Senado, meron po sila, igalang nyo naman. May resolution sila na hayaan si Senator Bato na lahat ng legal means makuha niya bago nyo kidnapin. Partner. Partner, dagdagan ko lang, no? Ito bigla ko lang naisip kagabi, partner. Iyan. Sabi ko, bakit ang bagal-bagal kumilos dito si John Vic? Eh, sinasabi ni Trillanes, meron ng warrant of arrest ba to mula sa ICC? Eh di sana, mag-utos na itong si John Vic sa mga kapulisan niya na, oy, andyan na, arestuhin nyo na si Bato. Anumang oras pwede nang arestuhin niya kasi, at nagsalita na ang ICC, ha? Oo. Na meron na. Na meron Kumpirmado. na. Kumpirmado na. Eh bakit hindi pa ginagawa, hindi pa gumagalaw si John Vic Rimulya? Ito biglang naisip ko, partner. Hindi kaya pagdating ng araw, magkaroon ng flat twist, partner ba? Nano? Na? Itong mga Rimulya, biglang kumalaban sa kasalukuyang administrasyon? Ha? Ito. Tanong lang naman natin to, di ba? Sige. Bakit si John Vic? Sasagutin ni Brother Dan yan. Si John Vic, bakit hindi niya, ang daming hindi nahuli ni John Vic eh. Di ba? Si Bantag, pinaghahanap, may ginagawa ba siya? Hindi niya mahuli-huli. Di ba? Si Saldico, alam nila kung nasaan. Hindi pa rin maiuwi na Pilipinas. Di ba? Etong si Bato, binabagalan niya, dinidelay niya yung kanyang, yung pag-aresto kay Bato, bagamat napabalita na meron ng arrest warrant. Hindi kaya pagdating ng araw, partner, biglang bumaliktad tong dalawang ito, alang-alang sa pangalan nila at malinis nila, partner? Ilang naisip ko lang naman bigla yan. Ako, ito nakikita ko dyan. Bakit sinabi ni John Vic Rimulya na hindi pwedeng ipatupad dyan? Unang-una, hindi tumasa sa tamang proseso. Ang may hawak lang ng warrant of arrest. Walang iba kundi si Trillanes eh. Iniipit niya nga yung warrant to eh. Ayaw niya ipakita eh. Ayaw niya magpa-xerox eh. Even Senator dating SP hindi binigyan ng kopya eh. Di ba? Kahit po yung Sergeant at Arms hindi yung binigyan. Hawak-hawak ni Trillanes eh. Kaya ngayon, sino ho ang may control na pagdidistribute ng warrant of arrest? Nandito wala kay Trillanes, hindi po pala ng Interpol. Nasa kanya. Kaya nga tanong natin, Interpol na ba si Trillanes ngayon? Ayun. Kaya nga mga kabayan, ngayon pumasok tayo doon sa iyong opinion, sa iyong kahaka, na ito ba ay baka dumating yung araw na bumaliktad ho ito. Hindi ho ba, para sa akin, may punto ka din doon, pero ang tinitingnan ko mas malalim dito is mukhang natauhan na ho itong mga Rimulya sa tamang proseso ng batas. Dahil pag hindi na pinatupad ito, dahil hindi naman nakuha si Senator Bato de la Rosa, okay ako, nakakuha na si Senator Bato de la Rosa, nakidap nila eh. Bendalo na, wala problema eh. Kaya lang hindi na nakakuha, kaya eto na, wala na silang dapat gawin to kung hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya binangga niya na itong si Trillanes, kasalanan mo eh. Bakit? Hindi mo kami binigyan ng kopya ng arrest warrant. Paano namin ida-dragnet yan? Eto sabi niya, hindi mo hinuli. Bakit? Ibig sabihin ba nun, binigyan niyo ng copy? Kaya nung sinabi mo may 10,000 ka para manghuli dito kay Senator De La Rosa, papaano nga lang uhulihin? Wala nga po siyang hawak na warrant of arrest. Nasa sayo. Ano, papatawag natin si Trillanes? Ginoong Trillanes, pwede po ba namin kayong patawag? Isasama namin kayo sa operasyon. Kasi ayaw nyo kayong bigyan ng warrant of arrest para hulihin natin. Ngayon, sisihin mo si John Vic Rimulya na wala ka pala eh. Wala ka palang sinabi, wala ka say. Wala ka say dyan, bakit? Wala ka silbi. Paano nga kikilos? Walang dalawang warrant of arrest si IDG. Puso mo, partner. Puso mo. Eto, partner, dagdag natin. Painitin pa natin yung Trillanes at John Vic. Sinabi po ni John Vic, ano ba papel ni Trillanes nga?
Miyembro ba siya ng PCTC? Yari na naman, sapul na naman si Trillanes, partner. At pinaiinit to ng mga tauhan ni Martin. Si Palsis. Oh, Persis. Hindi natin alam kung totoong tauhan to ni Martin o hindi pero sabi ni Palsis, baka raw palitan ni Trillanes si John Vic bilang DILG. Baka. Baka Hindi. lang. Sinabi niya papalitan Tayo lang nagsabi ng baka. Okay. So, Si Palsis, sigurado si Palsis. Ayun, oo. Sigurado tayong chismis yan Oo. ni Palsis. Pero may breaking news tayo. Ibig sabihin, partner, pinagsasabong. Ayun. Sasagutin ko muna yung tanong Oo, ko. Baka tama, sabihin sige. mo, isnabero ko. Yan sa usapin ng mga Rimulya. Dating dikit kay Tatay Digong. Nako, eto na nga Diba? ba sinasabi. Ngayon, dikit naman kay Marcos. Pagka nagbago na naman ng administrasyon, sa ugali yan, partner. Makikita mo pag ang isang tao kumbaga, hindi mababali yung hindi pa bali-baliktad. Maniniwala ka na hindi babaliktad. Pero sa mga Rimulya, nakita na natin na maka Duterte sila nung panahon ni Tatay Digong. In fact, magkakasama yan si PD Barsaga, si Marcoleta, tsaka to si Boying Rimulya. Na, ma'am, Wala, sandali. update. Yung update. Babasahin namin yung update. Tinatapos lang po. Pakibalik lang po, hindi pa po namin nabasa. Ayan, update. Okay, partner, yun lang yun. Kaya po pwede. Posibilidad. Posible, yun. Okay, update sa presscon. Nag-presscon pala yung Senado. Posibleng maharap sa ethics complaint ang ilang senador sakaling mapatunayan na may naging sabwatan sa umano'y planong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa bago ito makapasok sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang magandang Magandang kaabang-abang partner. update. Marami-rami yan. Sino-sino kaya itong maaaring maharap sa na yan? Sabwatan. Sa reklamo na yan, partner? Sino-sino kaya? Ako, sa tingin ko, siyempre, yung dating SP. Ayan, nako, isa na yan. Oo. Brother Dan, partner Dan. Well, yung tama lang yan, dapat imbestigahan yan. Unang-una, merong witness may nagpapatotoo na pinahintulutan po ang National Bureau of Investigation na pumasok sa premises po mga kabayan ng Senate. At pinakain pa, pinestay pa ron. Kasi tapos pinakitaan pa ng warrant of arrest. Tapos nagsalita itong si Soto na makipag-ugnayan kayo doon sa Sergeant at Arms. At ngayon, nilaglag sila ng Sergeant at Arms. Ngayon, meron po bang dapat imbestigahan doon? Ako kaya alam nyo kung wala sana hong ganyang karaming sundalo, wala pong ganyang karaming kapulisan, wala pong mga ralista, kung hindi po tinago ni Soto, ito hong warrant of arrest na hindi ho dumaan sa tamang proseso. Dapat dito mga kabayan, bilang Senate President, tatanungin mo si Trillanes, ito bang warrant of arrest mong ito ay dumaan ito sa tamang proseso? Ito ba, pinadaan nyo na ba ito sa hukuman, Korte ng Pilipinas? Kapag ganun hindi ba dumaan dito, huwag ka mo nang pupunta sa akin dito. Bumalik muna kayo sa akin kapag meron na kayo na naidaan nyo na sa Korte ng Pilipinas. Kaya lang po, kinonsinti po mga kabayan ni Soto. Ako nalalaman ko nalaman natin yan at tayo lahat napanood po natin at inamin niya naman ang pakipag-ugnayan niya sa NBI. Enough is enough. Once na nag-courtesy call lang ang NBI, tapos na, pwede mo nang palabasin. Pero ito, pinag-stay mo, yung motibo. Yung motibo na talagang ipapahuli mo, ipapaharang mo, ipapakidnap mo, ito ho si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung wala kang plano dyan, pwede mo nang utusan yung Sergeant at Arms Sige, palabasin mo na sila. Kasi hindi ko papayagan sa premises ng Senate na may maarestong senador. Correct ka dyan, partner. Yung pinatambay pa niya at pina-coordinate pa sa OSAA, ang laking bagay po nun. Hindi po pwedeng ikatwiran ni Tito Soto na hindi ko naman alam na darating si Senator Bato. Palusot na lang yun, partner.